Nang una po, hindi po pwedeng huminto ang trabaho sa DPWH. Pucha, hindi naman pinapahinto eh. Hindi kita pinahihinto Yo! sa trabaho mo. Mamadali nga namin. Ikaw ang humihinto sa trabaho namin dito sa BICAM at papalit-palit ka ng sinasabi. Yon, o puking sunog! Masyado kasi kayong busy kakagawa ng paraan para paano mapatalsik si VP Inday. Gaano Komento kalaki ang takot nila kay Sara Duterte? Mm. Sobrang laki na handa silang sirain ang bansa basta lang hindi siya manalo ng 2028. Para lamang mabawasan ang kanyang tsansa, the diehard Duterte haters are now willing to tolerate the unthinkable. What is up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan ating pag-usapan. Sa katotohanan, today is Monday, December 15. Grabe. Wala pa rin. Nakukulong. Joe Malone TV, Issue ng bayan. ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Walang titigil mga kayon. Totoo Kapit. laban, hindi puro drama. Maganda tong talakayan natin ngayon. It's all about DPWH, PP Inday Sara. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan, tunay ang serbisyo. Diretsong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating Grabe na talaga. Habang papalapit ng palapit, patindi ng patindi yung mga nangyayari ngayon ha. katotohanan lamang. Para sa mamamayan, totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Hi, mega love shoutout sa lahat ng viewers natin, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin buong mundo, syempre. Diyos ko. Grabe yun, oh. Grabe. Maraming salamat sa lahat ng viewers natin abroad. Thank you. Paki-double check kung nakasubscribe na. Kung hindi pa, subscribe na lang. Double check na rin. Paki-subscribe na rin yung mga backup channel natin. When Tito Talks, we're talking about anything under the sun. Tito ng ina mo para sa food vlog natin. Apart from politics, pagka medyo na burnout kayo, nagsawa kayo, napunta kayo sa plateau, paki-subscribe, paki-nood na rin dyan. Okay, game. Game na tayo. Game na natin dahil medyo marami tayong mga magagandang pag-uusapan dito ngayong araw na to. Monday, December 15. Thank you very much. Very simple question. Real talk lang po. Kasi eto nga, nandito tayo na galit lahat ng tao. Parang linoloko naman tayo nito. Kayo nagpakaltas, ipapabalik muli. Ano ba, sa loob ng 2 buwan, ipapakaltas ba ulit? Gusto kong malaman, real talk konti ha. Ilan ba talaga at alin ba yung mga project na dumaan na sa early procurement sa panahong ito? Ilan ba talaga? Meron ba na mga projects na pinag-uusapan na nasa loob ng NEP sa budget ng Pangulo, nag-undergo na ng early procurement? Meron na ba? Kasi ang balita, takot lahat. Totoo bang meron o hindi? Wala pa pong dumadaan sa early procurement dahil po hindi pa klaro kung ano yung mga proyekto talagang mapapasa. Wala pa po. Siguradong sigurado kayo, wala ni isa. Zero. Opo. So wala tayong pinag-uusapan. Tama po ba? Sa ngayon. Sa ngayon po, wala pa po. So, ang ibig sabihin yan, dati-rati talagang hinahabol yung early procurement ng October para hindi ma-delay ang project kasi aabutan talaga ng tag-ulan. Hindi po ba? Tama po yun. O kung ganon, mag-a-adjust ka ng lahat ng ABC, sigurado na madidelay. Totoo po yan, Madam Chair. So, ang hinaharap natin, talagang madidelay. Opo, dahil po na-delay ang early procurement, marami pong mga proyekto for 2026 na madidelay. Sigurado so, ang po yun. hinaharap natin, talagang malungkot ang first and second and even third quarter, aabutin ng ulan. 2026 national budget tong pinag-uusapan nila rito ha. Yung tamang projection lang, kasi nag-expect ng tao, dadagdagan, papabalik mo. Pagkatapos, madidelay rin pala.
ano naman ang visa nun? Para kay pa. Ang bisa po noon, matutuloy pa rin po yung mga proyekto. Madam Oo Chair. nga. Madedelay lang nga po dahil extraordinaryo po itong panahon natin. Kailangan nyo matuloy yan kasi budget yan eh. Given the oo, tuloy yan. Matutuloy, kailangan matuloy. Kasi national budget yan, pinag-uusapan nyo yan. Pero yung madedelay ay ang hirap i-explain niya sa ang hirap i-explain niya sa Pilipino. Kasi nandiyan dyan, kaya nga kayo nandiyan dyan eh. Madam Chair. At tingin ko po, prudent din po, tama din po, na hindi muna magsimula ng early procurement. Dahil unang-una, hindi pa po sigurado kung ano ang mga project na papasa ng Kongreso. At ikagawa, dahil nga po nagbaba tayo ng presyo ng materyales ngayong fourth quarter. Masyado kasi kayong busy kakagawa ng paraan para paano mapatalsik si VP Inday. Kaya imbis na yung trabaho na dapat yung ginagawa, hindi nyo magawa. Kaya nagkakantilay-delay doon sa house eh. Diba? Sa camera eh. Diba? Nakikita nyo yung domino effect? Yun ang real example ng domino effect. Habang pinag-uusapan nila yan, yung pinag-iisipan nila ng paraan, busy sila kung paano nila mapapatalsik si VP Inday Sara. Ayun, nagka-delay-delay, nagka-delay-delay. Proposed 2026 national budget yung pinag-uusapan nila dito. Ganun pala, wala pala tayong pinag-usapan at talaga naman haharapin natin 3 quarters worth of delay. Tama naman yung mga nag-text po sa atin na lokohan na lamang to. Yes. I truly resent the fact that the BICAM is being hostaged by the Secretary of the Department of Public Works and Highways. At kung tunay na wala kayong tiwala sa sino mang district engineer, hindi po ako abogado ng Public Works, dapat tanggalin na lang ninyo lahat. Kasi Exactly. pinapadagdagan mo yung budget, tapos yung mga mag-i-implement, wala kang tiwala, ano naman kami? Susunod sa iyo na kayo mismo walang tiwala sa isa't isa? Tama ba yun? Boom! Sunog! Sunog ka, Vince! Yun lang po. Salamat po, if I may just respond to that po, ma'am. Unang-una po, hindi po pwedeng huminto ang trabaho sa DPWH. Pucha, hindi naman pinapahinto eh. Hindi naman pinapahinto ni Senator Amy. Importante po ng ginagawa ng DPWH habang ginilinis natin ayon sa utos ng Pangulo ang departamento, hindi po pwedeng huminto. Nakita na po natin ang epekto sa ekonomiya nitong nakaraang third and fourth quarter. So we are doing the best we can given the current situation. Wala rin to, si Mr. Vince. Chairman, Madam Senator. Wala rin to. Yes, Secretary Vince, hindi kita pinahihinto Yo! sa trabaho mo. Mamadaling nga namin. Ikaw ang humihinto sa trabaho namin dito sa BICAM at papalit-palit ka ng sinasabi. Yun ang problema. Yon, puking... Sunog! Hindi po ako papalit-palit ng sinasabi, Madam Chair. Ako po, iulitin ko, nagpunta lang po ako dito para ibahagi sa bicameral conference yung nakikita po naming epekto nung pagpasa ng third reading version ng Senado. Yun lang po. Ngayon, nasa Senado na po yan at nasa bicameral conference, nasa Kongreso, kung paano po magpo-proceed dito. At yun naman po, syempre, tatanggapin lang naman po ng ehekutibo kung ano man po yung decision na yan. Maraming salamat po. Alam nyo, sunog no? Wala rin to si Vince, wala din to. 'Di ba? Yung galit-galit niya, yung angas niya doon sa angas-angas niya doon sa flood control, 'di ba? May mga mainstream media pa nando doon, nagpakita ng angas. Wala din naman eh. Tingnan mo, sunog kay Senator Amy Marcos, 'di ba? Diyos ko, wala rin niyang sinabi. Pakitang gilas din, 'di ba? Grabe nangyayari, no? Grabe. Galon na lang nila kung paano lokohin, 'di ba? Kung paano gaguhin. Trabaho nyo yan eh. Trabaho nyo rin na dapat hindi ma-delay. Kung sino man yung talagang in charge diyan. Domino effect na eh. Siyempre, pasahan na yan. Pagka na-delay yung isa, madedelay yung isa, madedelay na lahat. Kasi malintao yung nilagay ninyo. Basta-basta lang kayo makapag-appoint kahit hindi capable. Tapos pagka nagkandaleche-leche, domino effect, syempre ganun talaga. Alam nyo sa HR specialist ako HR specialist ako. Yan talaga ang course ko, Industrial Organizational Psychology.
Minaster ko yan, Master of Science pa yan sa De La Salle. Kaming mga HR, sa recruitment yung mga nag-i-interview, yung process ng recruitment, yung nag-i-interview, nagpapa-exam, nagbibigay ng exam hanggang sa makarating sa final interview, sa head ng department, hanggang sa ma-hire. Okay? Kami, admin naman yung magbibigay ng requirements. Ang trabaho ng HR recruitment process pumili ng tao na sasapat doon sa posisyon na yon, na hindi magkakaroon ng discrepancy, na talagang kailangan fit, na alam niyang kaya niyang gawin yung trabaho niya, na magpipit doon sa qualification, sa character niya, sa personalities niya, napapasok ang goal maliban doon sa makapag-hire kami ng tamang tao sa tamang posisyon, mapanatili din namin siya na tatagal. Kasi makikita sa exam yun Halimbawa, bugnutin. Ba't mo tatanggapin? Bugnutin nga. Di pagka nahirapan sa trabaho yan, di umalis na. Makikita yun sa mga exam, sa personality exam na binibigay, sa interview. Makikita at makikita yan doon kasi magmamanifest yan sa'yo. Kung bugnutin kang tao, baka maghihintay ka pa lang doon sa interview mo, umalis ka na, o kaya may mga body language, may mga body gesture ka na inip ka na. So, ba't ka tatanggapin? Kung dyan pa lang, naiinip ka na. So, ganon. Ang nangyayari kasi, hindi fit yung mga nakaupo sa posisyon nila, o baka hinabol lang nila yan para sa sahod, para sa magandang title, kunyari, regional director, district engineer, pero ang totoo, hindi naman talaga kaya niyang gawin yung trabaho. Domino effect Domino effect. Yun na yun. Kaya nangyayari, nade-delay yung trabaho. Yan na yun. Huwag na natin, actually, hindi nga kailangan hindi nga kailangan ng nakatapos dyan. Tutuusin. I mean, yung sa pag-a-analyze, hindi na kailangan na nakatapos para makita mo yung lapses. Di ba? Grabe. Panoorin natin ito. Mamaya magkomento Gaano tayo. kalaki ang takot nila kay Sara Duterte? Mhm. Sobrang laki na handa silang sirain ang bansa basta lang hindi siya manalo ng 2028. Para lamang mabawasan ang kanyang tsansa, the diehard Duterte haters are now willing to tolerate the unthinkable. Una, tinatanggap nila ang billion-level corruption. Pangalawa, tinitiis nila ang cocaine addiction ng presidente. Kahit malinaw na banta ito sa seguridad ng bansa. Tinatanggap nila ang pagbagsak ng turismo. Wala silang pakialam basta hindi Duterte ang susunod na presidente. Yes. Tinatanggap nila ang pagbagsak ng foreign investments at stock exchange kahit malaking dagok ito sa bawat Pilipino. Tahimik sila kahit ginagamit ang Pilipinas para sa depensa ng Taiwan, kahit nadadamay tayo sa alitan ng mga superpower. At ito ang pinakamapanganib, handa silang baluktutin ang 1,987 Constitution para mag-install ng caretaker government. Basta mapigilan si Sara Duterte. Hindi ito prinsipyo, hindi ito good governance, hindi ito pagiging makabayan. Ito ay takot. Takot na hindi nila kayang talunin si Sara sa 2028. Sa desperasyon nilang pigilan siya, handa silang hayaan ang bansa na mabagsak. At iyon ang pinakamalinaw na ebidensya kung sino ang tunay na hindi para sa Pilipinas. Yan. Ako, I have full faith in Inday. Kaya niya yan. Anak ko yan Kilala ko. Kaya yan. Nakita niya na? Na-realize niya na? Ito wag natin pasukan ng kulay. Sige, real talk, wag natin pasukan ng kulay. Kasi alam niyo naman, DDS supporter ako Given na yan. Okay, wag natin haluan ng kulay. Ito na lang. Para doon sa mga makakapanood na to na hindi DDS o anti ka man o pro ka, para sa inyo to. Yung wala kang kulay, wala kang pakialam sa politics, para sa inyo to. Isipin nyo maigi Hindi kailangan na nakatapos dito. Okay? Hindi kailangan na nakatapos dito. Hindi mo kailangan maging political analyst. Hindi mo kailangan na magkaroon ng kulay o meron ka sinusuportahan para sa ito. Isipin nyo na lang. Bakit ayaw nilang mapaupo si VP Inday Sara Duterte to the point na lahat na ginagawa nila, nagko-collab sila, lahat ng kulay, dilaw, pink,
pula, nagko-collab sila para talunin o lahat kinakaso nila. Lahat in short pinadala yung tatay sa dahig. Yun yung logic, walang halong kulay. Antay ka man o pro. Isipin mo kung bakit. Bakit ayaw na ayaw nilang papuin si BP Inday Sara? Dahil sa 125 million na confidential fund? Kung ikaw matinukang tao, okay? Kung ikaw matinukang tao, wala kang kulay, hindi ka simple hindi ka political analyst, wala kang kinakampihan. Simpleng tao ka lang na gusto mo magtrabaho araw-araw. Bakit ayaw nilang paupuin si BP Inday Sara Duterte? Bakit andun pa rin sila paulit-ulit dun sa 125 million na confidential funds versus dun sa mga bilyon-bilyon, trilyon na panggagago nila sa flood control? Ultimo yung sagaa na pinirmahan na maraming blanco. Pinirmahan at naipasa pa nga, naging gaa pa nga. Di ba? Naging act pa nga, meaning naipasa. Naging batas. Isipin mo yon. Isipin mo yon kung matinukang tao, hindi ka Duterte, wala kang kulay. Isipin mo yon, bakit yon nakalusot? O pilit na pinapalusot? Sige. Di ba? Bibigyan kita ng pagkakataon. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon, hindi ito para sa mga viewers ko. Bakit napirmahan yung GAA, naging batas pa nga, na maraming blanco? Anong ibig sabihin? Yung flood control, ang nangyayari, pilit na nalilihis, pilit na gustong makakalimutan. Baka akala nyo, achievement yung na sumuko si Sara Diskaya, yung mga sila Bryce na nakakulong sa Senate. Baka akala nyo, achievement yun. Galunggong lang yun eh. Hindi yun yung bluefin na tuna. Galunggong lang yan mga yan. Yan yung mga nasa laylayan pa lang. Di ba? Alam nyo, hindi tayo titigil dito. Isipin nyo, sige. Isipin nyo. Lahat nung hindi maka-Duterte, wala tayong kulay na pinag-usapan. Isipin nyo na lang yan. Bakit hindi sila makamove on sa 125 confidential funds? Bakit? Hindi kasi maipaliwanag ni BP Inday Sara. Confidential nga eh. Confidential nga. Sa COA na ang nagsabi. Masisearch nyo dyan sa Google kung anong sinabi ng COA about to sa 125 million. Okay. O ito naman ang akin. O bakit hanggang ngayon walang nangyayari sa ghost project sa flood control kung saan bilyon-bilyon yung mga insertion? Ano na nangyari kay Saldico after nung statement niya? Ayaw paniwalaan kasi hindi naka-oath? Di ba? Yung ninakaw nilang pera ngayon, preparation yan para sa 2028 para makabili ng dignidad at prinsipyo ng mga politiko at ng mga tao. That's the whole point. Pambili nila yan ng tao, pambili ng dignidad, pambili ng pangarap, ng future ng pangarap na para sa Pilipinas. Handa silang bumaksak. Kasi siguro, alam naman nila, mamamatay din naman tayong lahat, di sugapain na nila yung pera. Pero tandaan mo kumunoy ang baksak nila. Sa bagay, hindi naman naniniwala sa kumunoy yan. Baka mamaya hindi naniniwala sa heaven and hell yan eh. Di ba? Kasi kung naniniwala yan, sana hindi ganyan ang ginagawa nila. Di ba? Kaya ako, yan ang sinasabi ko. Alam nyo, ang kahibahan natin sa mga ibang political vlogger, di ako masyadong nagmumura. Hindi ako nagmumura. Kasi ang gusto ko ito eh. Gusto ko i-analyze natin. Gusto ko ilatag natin, pag-usapan natin. Hindi ko yan pwedeng daanin sa mura lang. Pag bumurahin ko yung mga yan, ano namang mangyayari? Kayang-kaya nilang lunukin yan. Hindi lang naman tayo ang nagbumura dyan. Baka pinagmumura na yun doon, nalulunok nga nila eh. Dadagdag pa ba ako? Hindi. Ilatag natin yung problema, yung issue. Kaya nga issue ng bayan ating pag-usapan eh. Iparealize natin sa inyo. Doon sa mga walang kulay, wag na kayo. Okay? Yung mga viewers ko, wag na kayo. Bakit hindi sila makamove on sa 125 confidential fund? Parang ganito lang yan eh, sa lokal. Yorme Isko Moreno, nung unang termino niya, ang dami niyang inutang. So, nung tumakbo siya ngayon, 2025 election, yan ang pinambala sa kanya. Nangutang, binenta yung mga ganito, binenta yung mga ganyan, kesyo binenta yung Divisoria, kesyo ganyan, umutang, may planong ibenta yung ganito. Bakit landslide pa din?
500,000 ang nanalo, ay ang bumoto. Tapos yung mga kalaban niya, tigwa 100K lang. Oh, hindi rin sila makamupon do sa inutang ni Yorme Isko Moreno. The same logic applies to BP Inday Sara. Hindi makamubon do sa 125. Pero tama yung intensyon. Nasa puso yung tingnan niyo naman nangyayari sa Maynila ngayon. Tama yung intensyon ni Yorme Isko Moreno. Oh, sabi niya, umalis kayo dyan, ako magbabayad. Oh, nanalo. Ayun, pinagbabayaran. Oh, yung mga kulang, yung mga bonuses, yung mga allowances, ayun, nabigay. Oh, na landslide pa nga. 'Di ba? Kay BP Inday Sara, bakit hindi sila makamove on? Bakit yung sa flood control gusto niyo na makalimutan? Yung bilyon-bilyon na insertion, mali-maliit ang pera pa nga eh. Ano yung panaginip lang? Booking. Yun yung gusto nating sugatan. Yun natin yung gustong sugatan dito. 'Di ba? Kayo, kasi nauso kasi yung DDS sheet, ano ni Digong, dati ng EJK kayo ng EJK, war on drugs kayo, pero po siya, nung panahon ni Tatay Digong, pagka nababanggit ng war on drugs, totoo naman, sinasabi ni Senator Bongo, palakpakan kayo pagka binabanggit ni Tatay Digong yung war on drugs eh. Di ba? Tuwan-tuwa kayo eh. Bakit ngayon si Tatay Digong na lang mag-isa sa dahig? O asa na yung mga yung mga kapulisan. Di ba? Yan ang mahirap sa atin. Kaya natin ibenta yung dignidad. Kaya natin ibenta yung prinsipyo pati yung pangarap sa pera. Okay? Pero hindi lahat. Hindi kami. Ako nga binabash ako sa Facebook eh. Pagka nagpo-post ako kay Duterte, kay VP Inday Sara, magkano daw binabayad sa akin? Putang ina. Wala nga akong views. Kung wala akong views, sana tumigil na ako. Tingnan nyo, sige, tingnan nyo lahat ng views ko. Hindi ako maka 10K. Hindi ako maka 10K for the past 2 months, 1, 2 months, 3 months. Hindi ako maka 10K. Pero okay lang. Ito, comfort space ko to. Gusto ko tong ginagawa ko eh. Di ba? Kahit hindi ako matalino, kahit hindi ako political analyst talaga, vlogger-vloggeran lang. Pero aminin nyo, may point yung sinasabi ko. Di ba? Kahit na hindi ako lahat, kahit na hindi lahat tatama, hindi ako magaling na about sa mga past politics, at least alam ko, in application sa totoong buhay, alam ko na kahit papaano, may tama rin ako. Diba? Ako, real talk lang tayo rito. Hindi ko kaya kong magmura. Pero hindi na kasi yun yung solusyon eh. Pag mumurahin natin yan, mula ulo hanggang paa, hindi na, sasaluhin lang nila yan, kaya ka pa nilang harapin. O, di ba nga, si John Vic nga eh. Pinagmumura nga dun eh. Ako, pag minura mo ako ng gano'n sa kalsada, mag-aaway talaga tayo. Di ba? Pero sila, sanay, bihasa, professional. Kahit pagmumurahin sila ng mga tao doon, John Vic nga, pinagmumura sa Recto eh, sa Menjola eh, di ba? O ganun pa. O, sabi parang hindi tinatablan. Hindi na tinatablan ng hiya yung mga yan. Pucha, nagnakaw nga eh. Sa iisipin mo pa na pag minura mo ba yung politiko, masasaktan ba yan? Nasa luto nga si Satanas eh. Ibig sabihin, professional na yan. Hindi yan tatagos. Kahit murahin mo mula ulo hanggang paa, kahit ilapit mo pa yung bibig mo sa mga tenga nila, hindi yan tatablan. Binenta na nila lahat eh. Binenta na nila lahat. So si VP Inday Sara, ito na lang talaga. Wala naman eh. Sige. Okay. Kung iisipin, wag natin patakbo yung si VP Inday Sara, o sino tatakbo? Lenny? Risa? Tulpo? Yun na pa. Bam Aquino? Pusang gala naman yan, no? Sige, ano yun? Totoo naman eh. Di ba? Ang laki ng takot nila kay VP Inday. Alam kasi nila. Pero, tingin ko, hindi naman sila gagantihan ni VP. Itatama yung mali. Pero hindi, siguro, ewan ko siyempre, hindi natin masasabi. Hindi naman ako nasa sapatos ni VP Inday Sara. Pero hindi ko nakikita na gaganti siya. Siguro, matatamaan ka lang kasi meron lang siyang itatama. Kaya akala mo, gagantihan ka nila. Pero hindi mo alam na gusto lang itama ni VP Inday Sara yung sistema ng gobyerno sa Pilipinas when it comes to politics. Apektado ka, magiging apektado sila. Kaya akala nila, gumaganti si VP Inday Sara.
Pero well, in fact, na gusto lang talagang ayusin ang Pilipinas. At karapat-dapat naman na talagang ayusin yung Pilipinas. Otherwise, ikaw, ako, sila, tayo, habang buhay, magtatrabaho. And then, maipapasa natin sa mga anak natin yung kabulukan ng sistema ng Pilipinas. At maipapasa natin sa mga anak natin at yung mga anak natin, baka maipasa pa sa mga anak nila na supposedly mga apo natin. So, ganun lang. Uulit at uulit lang tayo kung hindi tayo kikilos sa 2028. Maraming salamat sa pagkikinig mga kayon. Issue ng Bayan, ating pag-usapan.